Pasado 12:00 ng hating gabi. Kanina pa kami nakahiga ng pinsan ko nang may marinig akong tumatawag sa akin. Narinig din yun ni Empoy. Kuya Romy, narinig mo ba yun? Oo, may tao. Tinatawag ako. Pwede bang tingnan mo? Baka importante. Kuya, ikaw na lang. Sa sino naman ang tatawag sa'yo ng ganitong oras, di ba? Lagpas hating gabi na kaya? Yun na nga eh. Baka nga importante kaya tinatawag ako. Alam mo naman ang trabaho ko, di ba? Oo naman kuya. Ikaw ang pinakagwapong albularyo dito sa baryo natin eh. Ayos ka rin eh, no? Ang lakas mo manguto ah. Totoo naman yun kuya, hindi ako nanguuto. Gwapo ka talaga. Kaya nga, ikaw na ang tumingin kung sino yung tumatawag sa'yo. Sige na kuya. Ayun. Dahil sinabihan mo akong gwapo, ibinalik mo sa akin yung utos ko sa'yo. Aba, magaling kang bata ka. Sige na kuya, ikaw na lang. Hindi pwede. Sino ba mas bata sa atin, di ba ikaw? Kaya kung sino mas bata, siya ang dapat inuutusan ng matanda. Kaya sige na, bumaba ka na. Tignan mo kung sino tumatawag sa akin. Muling tinawag ng lalaking nasa labas ng bahay ang pangalan ko. Basag ang boses, kaya ang tinig ay tila nahihirapan. Para bang nanggagaling sa hukay na lalong nagdulot ng takot at pagkabahala sa aking batang pinsan. Kuya naman eh. Sige na kuya. Ikaw na lang ang magbukas ng pinto, ikaw nang tumingin. Bakit ba? Ano bang problema mo? Natatakot ka, no? Ay nako, umiral na naman ang pagiging duwag mo. Eh kasi naman kuya eh, nakakatakot yung boses niya eh. Baka mamaya kung anong maligno na yun eh, o kaya aswang na nagpapanggap na tao. Tapos bigla na lang akong atakihin at sagpangin. Gusto mo bang mamatay na ako? Ikaw ang dami mong dahilan. Halika na nga, sasamahan na kita. Puro ka dahilan, di ka na naubusan ng dahilan. Napipikon man, ay bumangon na ako sa aking pagkakahiga. Sasamahan ko na lang si Empoy para tignan kung sino yung taong kanina pa tumatawag sa akin. Tumayo na rin ang aking pinsan. Nang nakababa na kami ng hagdan, ay siya ang nagbukas ng pinto. Bumungad sa amin ang isang lalaki na tila nahihirapan at bigla na lamang siyang nabuwal. Naku po! Natumba siya kuya! Nahihilo yata! Teka, kilala ko yan ah. Dario! Dario, anong nangyari sa'yo? Romy, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Empoy, tulungan mo ako. Alalayan natin si Dario. Ipasok natin sa loob ng bahay. Opo kuya. Pinagtulungang alalayan namin si Dario. Ipinasok ng bahay at pinahiga sa pahabang upuan na yari sa kawayan. Butil-butil ang pawis niya at nanlalamig ang buong katawan. Dario, ano bang nararamdaman mo? Sobrang sakit ng tiyan ko. Hinang-hina ng katawan ko at di na ako makalakad. Tulungan mo ako, Romy. Nahihirapan na ako. Oo, Dario. Tutulungan kita, huwag ka mag-alala. Hinawakan ko ang kamay ni Dario at pinakiramdaman ko ang kanyang pulso. Mabilis ang kanyang pulso at may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Saglit akong natahimik at tiniyak ko kung tama ang aking hinala. Bakit Kuya Romy? Ano po ba nangyayari kay Mang Dario? May nagagalit sa kanya. Ano ka mo? May nagagalit sa akin, tama ba? Oo, Dario. Nagagalit siya at pinagkakatuwaan ka ng hindi nakikitang nilalang. Anong ibig mo sabihin, Romy? May masamang espiritu na nakikialam sa akin. Pinaglalaruan ako. Ganun na nga, Dario. Kaya dapat kong mapatigil ang ginagawa niyang pananakit sa'yo.
Sige, Romy. Gawin mo kung anong makakabuti sa akin. Aray! Hindi ko na rin kasi kaya ang pananakit ng tiyan ko. Parang hinahalukay na aray ko. Ayan na naman. Ang sakit. Huwag ka mag-alala, Dario. Gagawin ko ang makakaya ko. Tutulungan kita. Para masimulan ko na ang panggagamot kay Dario, ay inutusan ko si Empoy para kunin ang ilang gamit ko para sa aking gagawing panggagamot. Saglit pa, ay agad na nagbalik si Empoy. Dala ang isang kahon na pinaglalagyan ko ng mga gamit sa panggagamot. Kuya, heto na po. Gamutin niyo na po si Mandario, bilis. Isang tila latigo na gawa sa tela na ginawan lubid ang kinuha ko, pati na rin ang balahibo ng tandang na manok. Inipit ko sa pagitan ng daliri sa paa ni Dario ang balahibo ng manok. Napasigaw si Dario sa ginawa kong yon. Nasaktan siya ng sobra. Aray ko! Aray, wag! Wag, masakit! Masasaktan ka talaga dahil sa kalokohan mo, kung sino ka man! Kuya, inipit mo lang yung balahibo sa pagitan ng mga daliri sa paa niya. Napasigaw na si Mandario. Hindi naman masakit yan ah. Pero dahil sa ginagawa ng nilalang na naglalaro sa katauhan niya, masakit yun, Empoy. Dahil tila pinipilipit ang kanyang mga paa. Yun ang nararamdaman niya. Ganun ba yun, kuya? Ang galing, parang magic. Pinagapang ko naman sa katawan ni Dario ang dulo ng latigong yari sa tela. Subalit sa paglapat pa lang ng dulo ng latigong tela sa katawan ni Dario, ay nagkikikisay na ito dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Aray ko! Tama na! Tama na, hindi ko na kaya! Nasasaktan ako! Ipinagpatuloy ko ang panggagamot kay Dario. Kahit sumisigaw siya sa sakit, ay itinuloy ko lang na pagapangin sa katawan niya ang latigong tela. Maya-maya pa ay nawalan siya ng malay. Hala kuya, ano nangyari sa kanya? Pinatay mo yata kuya, lagot ka. Sira ulo, anong pinatay? Nawalan lang siya ng malay. Ay ganun ba? Sorry. Pero kuya, magigising pa ba siya? Natural. Magsindi ka ng insenso para magising siya sa amoy ng usok. Dali! Sumunod naman si Empoy. Nagsindi siya ng insenso at itinabi yun sa walang malay na si Dario. Nang lumakas ang usok at napuno ang lugar na kinaroroonan namin, ay naamoy yun ng lalaki hanggang sa unti-unti itong nagkamalay. Dario? Ano, Dario? Kumusta na ang pakiramdam mo? Nawala na ang sakit ng tiyan ko. Umayos na ang pakiramdam ko. Ibig sabihin yan, magaling ka na, Mang Dario? Ewan ko. Pero hindi na gaya kaninang nararamdaman ko. Magaling ka na, Dario. Nilubayan ka na ng kung anong nilalang na nagawa kang paglaruan. Pero anong nilalang kaya yun, Romy? Hindi ko masasabi. Pero sa tingin ko, posibleng isa yung hindi nakikitang nilalang na nasaktan mo nang di mo sinasadya, o kaya naman ay isang aswang na gusto kang gawing biktima. Ginamitan ka ng kanilang kapangyarihan o orasyon. Pero bakit gagawin niya sa akin yun? Wala akong matandaan na sinalbahe o pinakilaman ko. Ganun talaga ang masasamang nilalang. Hindi kailangan may magawa kang masama sa kanila. Kung minsan, nakukursunadahan ka lang. Pero malaga ngayon, maayos na ang pakiramdam mo. Ligtas ka na. Salamat. Maraming salamat sa tulong mo, Romy. Maaasahan talaga ang kakayahan mong manggamot. Siyempre naman po. Mahusay talaga ang Kuya Romy ko. Mana po kasi siya sa Lolo Hilario namin. Tama ka, Empoy. Narinig ko nga na sinasabi yan ng ilang matatanda dito sa Baryo Acacia. Isang mahusay na albularyo ang inyong lolo nung nabubuhay pa.
kung paanong hindi maipinta ang itsura ni Mang Dario nang makita ko siya kanina at humihingi ng tulong, ay maaliwalas na ngayon ang kanyang itsura nang umalis ng aming bahay. Abot-abot ang kanyang pasasalamat dahil nga trabaho ko ang panggagamot, kaya tila nahiya siya nang umalis na wala man lang naiabot sa akin. Paliwanag ni Mang Dario, hindi na niya naisip pang magdala ng pera. Ang tanging nasa utak niya ay ang gumaling sa karamdamang nagpapahirap sa kanya. Subalit nangako siya na babalik kinabukasan para bayaran ako. Bumalik man siya o hindi, ay hindi na yon importante sa akin. Ang mahalaga ay nakatulong ako sa isang taong kanina lang ay hindi alam ang gagawin dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Grabe, ang bait mo naman, Kuya Romy. Paano kung hindi na magbayad si Mang Dario? Okay lang. Okay lang sa'yo yun? Oo naman. Wala sa akin yun. Naku, sigurado mamimihasa yun. Hindi naman siguro, Empoy. Saka, maliit na bagay lang naman yung panggagamot ko. Kung may iba nga lang akong trabaho hindi na ako magpapabayad sa panggagamot Kaya lang, yun lang ang pinagkakakitaan ko Kaya nga, kuya dapat singilin natin si Mang Dario. Hindi na, Empoy. Kung maaalala niya akong bayaran, di salamat. Kung hindi naman, di thank you pa rin, walang problema. Tulong ko na lang yun sa kanya. Hay nako, si kuya talaga. Mamaya sabihin nun sa iba na nanggagamot ka ng libre. Di pupuntahan ka rito na may mga sakit tapos hindi na sila magbabayad sa'yo. Di wala tayong pera ngayon. Di naman siguro yung gagawin ni Mang Dario. Saka, Empoy, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kailangan may kapalit na bayad ng serbisyo sa kapwa-tao. Kapag walang binigay na kapalit, ay ang may kapal lang magbibigay ng bayad sa'yo. Siya ang magbibigay ng biyaya. Nasabi nga siksik, liglig, at umaapaw. O diba? Wow, kuya! Narinig ko na yan Narinig ko na yan nang minsan dumalo tayo sa misa. Sinabi yan ni Father sa kanyang homily Ayos yan, Empoy. Nakikinig ka pala sa sermon ng pare Hindi ka natutulog kagaya ng iba. Oo naman, kuya. Focus yata ako sa sermon ni Father para marami akong matutunan. Ayos yan, Empoy. Mapapabuti ka niyan at magiging mabait kang bata. Sa aking naging panggagamot kay Mang Dario, ay malakas ang pakiramdam ko na may kinalaman ang kampo ng dilim sa sinapit nitong pananakit ng tiyan. Kaya ibig lang sabihin ay may gumagala ng kakatwang nilalang sa baryo namin at posibleng meron pang maaaring maging biktima. Kaya bilang isang albularyo ay dapat ko ring alamin yon. Bahagi na yon ng aking obligasyon. Hindi lang mga sakit ang kailangan kong lunasan, kundi maging ansugpuin ang tungkol sa kampon ng mga kadiliman. Sapagkat nang ganap ko ng yakapin ang pagiging albularyo, ay ipinasa na rin sa akin ng aking lolo Hilario ang tungkulin niya na pagiging mananabas. Hindi niya yon itinago sa akin. Subalit, hindi ko pa yon tuwirang nagagampanan dahil may kaba rin akong nararamdaman. Nalaman ko rin kasi na kapag nasimulan ko ng gampanan ang tungkulin ng pagiging mananabas o manunugis para tugisin ang mga kampon ng kadiliman, ayun na rin ang simula para tuluyan na akong ligaligin ng mga kampon ng dilim. Pag-iinteresan na rin nila akong tugisin at hangarin ang aking kamatayan. Kaya habang hindi ko pa tuwirang ginagampanan ang mabigat na gampanin yon, ay namamalaging payapa ang buhay ko. Tanging panggagamot lang ang aking pinagkakaabalan para makatulong sa aking
mga kababaryo. Kinabukasan ay tumupod naman sa kanyang ipinangako si Mang Dario. Bago sumapit ang tanghalian ay dumating siya sa aming bahay. Hindi nga lang pera ang kanyang dala, kundi isang inahing manok at isang dosenang itlog. Yun daw ang kanyang bayad sa ginawa kong panggagamot ng nakalipas na gabi. Hindi ko na tinanggihan ang dala niyang biyaya. Isa pa'y kailangan din namin yun ni Empoy. Maaaring alagaan at paramihin ang inahing manok na bigay ni Mang Dario. Nang makaalis si Mang Dario, ay gumayak na rin kami ni Empoy para pumunta sa bukid. Meron akong maliit na taniman roon. At isa pa, kailangan naming kumuha uli ng mga halamang medikal na ilalaga o kaya naman ay ibababad sa langis ng nyog na magiging mabisang panghaplas at magagamit na panghilot. May malapit na ilog sa lugar na aming pinupuntahan ni Empoy para kumuha ng ugat ng mga halamang gamot na kailangan namin. Malapit na kami sa lugar na kung saan tumutubo ang mga halamang kukunin namin nang makarinig kami ng pinsan ko ng tinig na tila humihingi ng saklolo. Kuya Romy, narinig mo ba yun? Oo naman, dinig ko na may sumisigaw at parang nahihirapan. Naku po kuya, malamang maligno po yun. Hayang ka na naman eh. Lahat na lang na maririnig mo, iniisip mo maligno o masamang nilalang. Napakaduwag mo talaga. Kuya, nasa liblib na lugar tayo at madalang ang mga taong nagpupunta rito. Kaya malamang mga kakaibang nilalang yung naririnig natin ngayon. Muling naulit ang tila impit na sigaw. Nawari ay nahihirapan. Na naman, Empoy. Naririnig mo ba? Humihingi ng tulong. Kung hindi yun maligno, kuya, posibleng tao nga. Ano pa nga ba? Kaya kailangan natin siyang tulungan. Sa tingin ko, kuya, galing sa ilog na malapit lang po dito. Tama ka. Yun din ang naisip ko. Halika. Doon tayo sa tabing ilog. Baka may naligaw na tao ron at nalulunod. Tara, bilisan natin. Nagmamadali kami ni Empoy. Binigtas ang masukal na daan patungo sa ilog na malapit lang sa kinaroroonan namin. Malayo pa kami, nakita ko na ang isang babaeng kumakawag-kawag sa gitna ng ilog. Hala kuya, tingnan mo, nalulunod yung babae. Kawawa naman. Kailangan natin siyang iligtas. Kuya, ikaw na lang ang magligtas sa kanya. Hindi pa ako ganong magaling lumangoy eh. Sige, kailangan tulungan natin siya bago pa may masamang mangyari sa kanya. Baka malunod siya. Nagmamadali akong lumusong sa ilog para tulungan ang babae. Ang alam ko, hindi naman ganun kalalim ang ilog na yon. Pero ang ipinagtataka ko kung bakit nalulunod ang babaeng nakikita namin. Nagawa ko siyang iligtas. Dahan-dahan ko siyang hinila papunta sa pampang ng ilog. Mabuti na lamang nung bata pa ako ay kinahiligan ko ang maligo lagi sa ilog. Kaya natutunan ko ring lumangoy. Ngayon, napakinabangan ko ang kaalamang yon para magligtas ng buhay. Nanghihina at pagod na pagod ang babae nang iligtas ko siya. Kung natagalan pa siya sa ilog o walang nakakita sa kanya, malamang kwento na lang siya ngayon. Kaya labis ang pasasalamat niya sa akin dahil nailigtas ko siya. Thank you. Thank you talaga sa'yo. Buti at napadaan kayo rito. Kundi, baka nalunod na ako at namatay na. Buti na lang at mahusay lumangoy si Kuya Romy. Romy pala ang pangalan mo. Salamat sa'yo, Romy. Ikaw ang superhero ko. Wow! Ayos ah. Ka-level mo na sila Superman, kuya.
tsaka si Lastic Man at Captain Barbell. Salamat talaga sa'yo, Romy. You're my hero. Wala yun. Ginawa ko lang naman kung anong nararapat eh. Ako nga pala si Chiquit. Hindi na ako magpapakilala. Alam ko, kilala mo na ako eh. Nabanggit na ng pinsang ko. Empoy nga pala ang pangalan niya. Oo, Romy. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Kaya lang alam mo, Chiquit, nagtataka ako kung paano kang nalunod dun eh. Nang lumapit naman ako sa'yo, hindi naman ganun kalalim. Hindi ka naman lulubog. Hindi kasi ako makatayo kanina, Romy. Sobrang sakit talaga ng paa ko. Para bang pinupulikat. Kaya ayun, nalunod ako kahit mababaw lang ang tubig. Grabe, masakit na masakit talaga ang paa ko. Bago pa ako lumusong sa tubig para maligo. Ayun, nung nasa tubig na ako, ay lalong sumakit ang paa ko. Tapos hindi na ako makatayo. Naku, bukod siguro sa pulikat, siguro may pilay ang paa mo. Oo, yun na nga siguro. Kasi natapilok ako kanina eh. Huwag kang mag-alala, Ate Chiquit. Marunong din kasing manghilot ng pilay si Kuya Romy. Kaya matutulungan ka niya. Talaga? Marunong kang manghilot? Marunong din. Kaya susubukan kong hilutin yung paa mo na sinasabi mo masakit. Agad umayos ng pagkakaupo sa pangpang si Chiquit upang ipakita sa akin ang sumasakit niyang paa. Unang tingin at hawak ko pa lang sa paa ni Chiquit ay agad kong natiyak na may problema nga ang paa niya. Kaya hinaplos-saplos ko yun na may kasamang diin. Paulit-ulit ang ginawa kong pagmamasahe hanggang sa makaramdam siya ng ginhawa at tuluyan ko ng binitiwan ang kanyang paa. O ano, Chiquit? Ano ngayon ang pakiramdam mo? Wow! Umayos na, Romy. Wala na yung pananakit. Lalo na kapag tinutukod ko. Umayos na talaga. May naipit lang kasing ugat, pero nagawang ko na ng paraan. Salamat ulit sa'yo, Romy, ha. Ngayon lang tayo nagkita at nagkakilala tapos 2 ulit na agad akong nagkaroon ng utang na loob sa'yo. Naku, wala yun. Katulad nga ng palagi kong sinasabi, hanggat nandito ako ay hindi ko pababayaan ang kahit na sinong taga rito sa Baryo Acacia. Kaya naman, kuya. Mukhang hindi naman siya taga rito eh. Ngayon ko lang kasi siya nakita dito. Oo, Empoy, tama ka. Bagong salta nga lang ako dito. Pansamantala akong nakikitira sa bahay ng lola ko. Tagasan ka kung ganun? Taga syudad. Nagpunta ako rito sa Baryo Acacia para sa lola ko. Nag-iisa na lang kasi si lola at sabi ko sa kanya ay maaari ko siyang samahan. Ang bait mo naman palang apo, Chiquit. Salamat nga pala ulit sa'yo, Romy. Pero kailangan ko nang umuwi. Kung saan-saan na ako nakarating, baka nag-aalala na lola ko sa akin eh. Ganun ba? O sige, pero kaya mo bang maglakad pa uwi sa inyo? Baka kasi mahirapan ka eh. Medyo may konting kirot pa, pero kaya ko na. Ang mabuti pa siguro samahan ka na lang namin ni Empoy para makilala rin namin ang lola mo. Sige na nga. Kung mapilit ka eh. Wala naman sigurong masama kung samahan kita, di ba? Hindi na sumagot pa si Chiquit, kundi nauna na siyang lumakad na sinundan naman namin ng bata kong pinsan. Ilang kilometro din ang nilakad namin hanggang sa makarating kami sa tirahan nila. Dulo na ng Baryo Acacia ang kanilang tirahan. Bukana na yon ng susunod na baryo, kaya hindi ko na rin kilala ang mga naninirahan doon. Ilang metro bago ang bahay ng lola ni Chiquit, natanaw ko ang isang matandang babae na nasa harap ng pintuan ng isang bahay na yari sa mga kawayan at pawid.
Teka, sandali, Kuya Romy. O bakit, Empoy? Bakit bigla mo akong pinigilang lumakad? Malayo na si Chiquito. Baka maiwan niya tayo. Kuya Romy, tignan mo. Ang alin ba? Yung lola ni Chiquit. Parang hindi maganda ang aura niya eh. Ikaw talaga, oo. May pa-aura-aura ka pang nalalaman dyan. Talagang di na siya maganda kasi nga matanda na. Hindi yun, kuya. Kundi parang ansamang makatingin sa atin. Malayo pa nga lang tayo, parang pinagtataasan na tayo ng kilay. O, tingnan mo kasi. Ikaw kung ano-ano yan sinasabi mo, halika na. At kinakawayan na tayo ni Chiquit. Tinatawag niya na tayong sumunod sa kanya. Tara na! Pero kasi, kuya, Halika na, Empoy. Nakakahiya kay Chiquito. Baka kung ano pang isipin niya eh. Walang nagawa ang pinsan ko, kundi ang sumunod sa akin para lumapit kay Chiquit na ilang metrong nauna sa amin. ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Ba't tuminto kayo sa paglalakad? Ito kasing pasaway kong pinsan eh. Ang daming dahilan. Kuya, sinasabi ko lang kung anong nararamdaman ko. Bakit, Empoy? Ano ba nararamdaman mo, ha? Kuwan kasi, wag mo na nga akong pansinin, Chiquit. Okay lang. Ikaw talaga. Halina kayo. Ipapakilala ko na kayo kay Lola Brenda ko. Pinilit kami ni Chiquit para lumapit sa kanyang lola. Kaya lamang ay tila ba at tubili sa kanyang paglapit si Empoy. Sino yung mga kasama mo, ha, Chiquit? Lola, mga kaibigan ko po. Kaibigan? Aba, saglit ka lamang nawala at may mga kaibigan ka na kagad na ipapakilala sa akin. Baka sabihin mo, kakilala mo lang. Dahil ang kaibigan, iba yon sa kakilala. Po, pero para sa akin po, mga kaibigan ko na po sila. Mapilit ka rin. Hindi mo masasabing kaibigan ng taong ngayon mo lamang nakilala. Pero Lola, hindi ko po kasi sila basta nakilala lamang. Kundi may mabuting bagay din po silang ginawa para sa akin. May utang na loob po ako sa kanila. Ano naman kung nagkaroon ka ng utang na loob sa kanya? Lola, iniligtas po ako ni Romy sa tiyak na kapamakan. Napilayan po kasi ako, tapos pinilit ko po lumusong sa tubig. Kaya lamang, nung nandun na po ako sa tubig, ay lalo po sumakit ang paa ko. At hindi ko na po maihakbang kaya nalunod po ako. Dahil hindi po ako makaalis mula sa malalim na bahagi, papunta po sa pampang. Tapos po, tinulungan po siya ng Kuya Romy ko. Dinala po siya sa mababaw na bahagi ng ilog. Tumahimik ka, bata ka. Dahil hindi ikaw ang kinakausap ko. Kaya wag kang basta na lamang sumisigit sa usapan. Ikinagulat ko ang reaksyon na yon ni Lola Brenda. Biglang tumaas ang boses niya na tila may kagalit. Bigla ako natahimik at nakita ko na namula si Empoy. Napahiya siya sa sinabi na yon ng lola ni Chiquit. Lola, bakit ba parang nagagalit pa kayo sa kanila? Sila na nga po yung may ginawa mabuti para sa akin. Abay kahit na. Halika na, Chiquit. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Pero Lola Brenda... Huwag ka nang matigas ang ulo. Ang gusto ko'y pumasok ka na. O kayong dalawa naman. Ano ba mga pangalan ninyo? Romy po ang pangalan ko. At si Empoy naman po ang pinsan ko. Inihatid ko lang po si Chiquit para matiyak po na ligtas siyang makakauwi. Salamat. Pero mas mabuti pang umuwi na kayo. Andito na siya sa bahay. Kaya ligtas na siya. Romy, Empoy, pasensya na kayo sa Lola Brenda ko, ha? Walang problema. Ayos lang, Chiquit. Teka nga, ba't tumihingi ka ng pasensya sa mga kumag na yan, ha? May ginawa ba akong masama sa kanila? Wala naman, Lola, masyado kasing mataas ang boses nyo sa pakikipag-usap sa kanila. Para kayong nagagalit. Chiquit, talagang ganito na ang boses ko. Hindi na mababago yon. Saka ano bang pakialam nila kung mataas ang boses ko? Siguro, Chiquit,
idol ni Lola Brenda si Regine Velasquez, kaya mataas ang boses niya. Hoy, bata! Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, ha? Saka kinakausap ba kita? Basta ka na lamang sumasabat, kanina ka pa. Sige na, tsupe! Dahil naaalibadbaran ako sa mga pagbubuka ninyo. Lola naman ano po ba kayo? Chikit, aalis na rin kami ng Kuya Romy ko. Kasi, naaalibadbaran at nasusuka na rin kami. Ano ka ba? At saan kayo nasusuka, ha? Sa pagbumukha niyo po, ang asim po kasi ay nangangasim na kasi kami. Nagugutom na po kami ni Kuya Romy. Umayos ka, bata ka. Namumuro ka na sa akin. Naglalaro din po ba kayo ng bingo, Lola Brenda? Sabi niyo po kasi namumuro na po kami. Ay nako, konting-konti na lang talaga ang natitira kong pasensya sa inyo. Chikit, Lola Brenda, sige po, tutuloy na po kami. Halika na nga, Empoy. Ikaw talaga kung ano sinasabi mo. Pati ako malilinti ka ng dahil sa'yo eh. Kasi kuya, nakaka-bad trip po Hinila ko na ang pinsan kong si Empoy. Baka kung ano pang lumabas sa kanyang bibig at lalo pang mabwisit si Lola Brenda. Kaya nang makalayo na kami, ay kinausap ko si Empoy kung bakit ganun ang mga sinabi niya sa lola ni Chikit. Sagot ni Empoy sa akin ay dahil naiinis siya sa matanda. Hindi rin kasi niya nagustuhan ang kasungitan nito. Sa halip na magpakita ng maganda sa amin dahil sa ginawa naming pagtulong kay Chikit, ay ganun pa ang mapapala naming pagtanggap mula sa matanda. Samantala, dahil alam kong ipinagtataka ni Chikit ang hindi magandang ipinakita at pagtanggap ng kanyang lola sa amin, kaya batid kong nag-usisa rin siya sa kanyang Lola Brenda. Lola talaga, nakakahiya kina Romy. Wala kang dapat na ikahiya sa mga kumag na yon. Pero Lola Brenda, naging mabait po sila sa akin. Iniligtas po nila ang buhay ko. Abay kahit na ba Bakit po ba parang naiinis po kayo kina Romy at Empoy? Dahil kakaiba ang nararamdaman ko sa kanila. Lalong-lalo na doon kay Robe. Ano ho? Teka, ano pong kakaiba? Huwag niyo pong sabihin sa edad niyong yan ay kursunada niyo po si Romy. Hindi ganun ang ibig ko sabihin, Chikitita. Hindi tungkol sa pag-ibig ang nararamdaman ko. Ano po? Baka di ba? May dala siyang malaking problema sa buhay natin. Haya na naman po kayo, Lole. Kung ano-ano pong iniisip niyo. Baka nagkakamali lang po ang pakiramdam ninyo. Hindi ako maaaring magkamali, Chikitita. Pero, sabi ko nga po sa inyo, mabuti po siyang tao, maniwala po kayo sa akin. Hindi pa rin sapat na basihan ang ipinakita niya sa'yo para sabihin mong mababait sila. Ang gusto ko ay iwasan mo sila, lalong-lalo na ang Romy na yon. Wag na wag kang makikipag-usap sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo? Wala naman siyang masamang ginagawa, Lola. Kahit na, sundin mo na lamang ang sinasabi ko para sa kaligtasan mo. Malabo kay Chikitita ang nais mangyari ng kanyang Lola Brenda. Kaya naman, hindi pa rin niya ito sinunod. Nang mga sumunod na araw, ay muli siyang nagawi sa may ilog. Sadyang mahilig talaga siyang mamasyal doon. Nagkataon naman na naroon din ako. Hindi ko noon kasama si Empoy. Naiwan sa bahay ang aking batang pinsan dahil medyo masama ang pakiramdam. Kaya ako lang ang nagpunta sa may ilog upang humuli ng isdang tabang na aming maiuulam. Andito ka rin pala, Romy. Uy, ikaw pala, Chikit. Andito ka rin pala sa ilog. Natuwa kasi akong pagmasdan ng ilog Saka parang musika sa pandinig ko ang tunog ng agos ng tubig. Bakit ka nandito? Dumidilensya ako ng isdang pang ulam Manguhuli ako gamit tong salakab. Talaga? Pwede ba akong sumama sa'yo? Gusto ko rin matuto ng paggamit niyan
Sigurado ka? Oo naman. Bakit, Romy? Ayaw mo ba akong turuan? Hindi naman sa ganun. Kasi baka malaman ng Lola Brenda mo eh. Di ba ayaw niyang makikipag-usap ka sa akin? Wala naman ang lola ko rito, no? O ano, Romy? Pwede ba akong sumama? Ikaw ang bahala. Wala akong nagawa, kundi hayaan si Chikit sa kanyang nais mangyari. Isa pa, gusto ko rin naman yun. Dahil sa unang kita ko pa lang sa kanya, ay nakaramdam na talaga ako ng paghanga. Yun nga lang, mukhang magiging malaking hadlang ang kanyang Lola Brenda sa nararamdaman kong yun. Subalit sa pagkakataong yun, ay malaya kaming makakapag-usap. Sabi nga ng ibang kabataan, bahala na si Batman. Sakaling malaman ng kanyang lola na magkasama kami, saka na lang ako gagawa ng dahilan. Humanap kami ni Chikit ng isdang mahuhuli gamit ang aking salakab. Gaya ng gusto niya, turuan ko raw siya. Kaya naman, ginawa ko yun. Madali naman siyang natuto, kaya lang medyo mailap ang mga isdang tabang na aming nakikita. Kaya naman, nahirapan kaming makahuli. Ngunit hanggang sa wakas, ay nakaisa rin kami. Nasundan yun ng isa pa. Sakto ang laki ng 2 isdang nahuli namin. Ipinasok ko yun sa lagayan ng huling isda na nakasabit sa aking bewang. 2 na nahuli natin, Romy. Kaya tig-isa na tayo dito, Chikit. May mauuwi ka na para sa lola mo. Naku, hindi. Sa'yo na lang yung 2 isda. Ha? Bakit naman? Ayaw mo ba? Gusto, syempre. Para matikman ko yung isda na huli natin. Kaya lang, hindi pwede. Bakit naman? Kasi nga kapag umuwi ako na may 2 isda, siyak magtataka si Lola Brenda, di ba? Malamang marami siyang tatanong sa akin. Baka malaman pa niya na magkasama tayo. Naku, lalong magagalit yun sa akin. Oo nga no. Tama ka dun. Huwag na lang. Kaya nga ikaw na lang ang mag-uwi ng isdang nahuli natin. Tig-isa na lang kayo ni Empoy. Napagkasunduan namin ni Chikit na ganun na lang ang aming gagawin. Kesa naman sa mapagalitan pa siya dahil sinuway niya ang bilin ng kanyang lola na dapat umiwas siya sa akin. Nagsisimula ng kumagat ang dilim. Nang iwan na namin ni Chikit ang ilog, hindi na nadagdagan pa ang 2 isda na aming nahuli gamit ang salakab. Naglalakad na kami ni Chikit at maghihiwalay na lang kami sa daan na aming binabagtas dahil hindi ko naman siya maaaring ihatid sa kanila. Malapit na kami sa sangang daan kung saan kami maghihiwalay nang biglang humarang sa aming daraanan ang isang malaking baboy ramo. Galit ang hayop at masama ang tingin sa amin. Romy, bakit biglang may humarang sa ating baboy ramo? Hindi ko rin alam, Chikit. Saka parang nagagalit siya sa atin. Oo nga eh. Parang gusto niya tayong atakihin. Huwag ka mag-alala, Chikit. Akong bahala sa'yo. Huwag mo akong pababayaan ha, Romy. Oo naman. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Pero namalagi sa kanyang kinatatayuan ang baboy ramo. Umaangil na may kasamang paglabas pa ng kanyang mga pangil habang tumutulo ang kanyang malagkit na laway. Romy, nakakatakot naman ang baboy ramo na yan. Sabi ko naman sa'yo akong bahala sa'yo. Maaari kong gamitin tong salakab na hawak ko. Saka may dala rin akong kutsilyo na nandito sa bewang ko. Gigiripuhan ko sa tagiliran ng baboy ramong yan sa oras na umatake sa atin. Buti pa, dito ka lang sa likod ko. Dito ka magtago para walang masamang mangyari sa'yo. Sige. Diyan ako magkukubli sa likod mo. Pagkakubli ni Chikit sa likod ko, ay muling umangil ang baboy ramo. Kasunod nun, ang tila pagkahig ng kanyang 2 paa sa lupa na lumikha naman ng alikabok. Saka ito sumugod, papalapit sa amin. Napatili pa si Chikit nang makita niya na dumaluhong ang baboy ramo. Subalit
Naging mabilis ang aking pag-iwas kaya hindi ako tinamaan ng sumugod na hayop na nakaumang ang mahaba niyang pangil. Kaya lamang bigla itong kumuha ng buwelo upang balikan ako. Subalit nasa gawing unahan ko si Chiquit, kaya siya ang unang masusunggaban ng mabangis na hayop. Ngunit hindi ito sumugod, kundi namalagi sa kanyang kinaroroonan. Naramdaman ni Chiquit na tila nag-atubili ang naturang hayop para sunggaban siya. Parang ayaw niyang umatake hanggat nasa harapan kita, Chiquit. Oo nga, Romy. Parang nagdadalawang isip siya. Bakit kaya? Natakot ba siya sa'yo? Hindi ko rin alam. Kaya, diyan ka lang sa likod ko. Para hindi ka niya mapakialaman. Pero baka kung mapano ka dyan. Palagi ko'y wala siyang gagawin sa akin. Paano mo natitiyak? Akin na yung patalim na nasa bewang mo. Ako nga harap sa baboy raw na yan. Wag na, ako na lang, Chiquit. Baka ako mapano ka eh. Mas kaya kong harapin yan. Basta ibigay mo sa akin at may naiisip ako. Dahil mapilit si Chiquit, kaya kinuha ko ang patalim na nakasabit sa aking bewang. Dahan-dahan siyang lumapit sa baboy ramo at umastang handa niya itong atakihin. Subalit ganun na lamang ang pagtataka ko dahil sa halip na sunggaban siya ng baboy ramo ay ang hayop ang siyang umurong at tumakbo papalayo. Bagay na talagang ipinagtaka ko. Hala, bakit ganun na nangyari, Chiquit? Umurong ang baboy ramo. Parang natakot sa'yo. Natakot sa kagandahan ko. Ayaw pala niya sa magandang Amazona. Nakapagtataka naman. Baboy ramo pa ang natakot sa'yo? Akala siguro niya, biyasa ako sa paggamit ng patalim. Kaya yon, bahagang buntot na tumakbo, papalayo ang baboy ramo. Maraming salamat, Chiquita. Niligtas mo ang buhay ko. Buhay nating dalawa, Romy. Kung di ako nagtapang-tapangan, baka kung ano ginawa sa atin ng hayop na yon. Pero hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa ikinilos niya. Naduwag siya nang ikaw ang sumugod sa kanya. Kaya nga naglakas loob din ako dahil nga naramdaman ko na parang asiwa siyang lumapit sa akin. Hindi kaya merong kakaiba sa'yo, ha, Chiquit? Ewan ko, Romy. Baka nga. Pero ano naman yung kakaiba na yon? Na may taglay kang pangontra laban sa mga ligaw na hayop. Baka nagkataon lang yun, Romy. Pero salamat pa rin sa'yo, Chiquita. O paano, Romy? Kanya-kanya na tayo rito. Kailangan ko lang umuwi. Dito sa kabilang daan ang papunta sa bahay ng lola ko eh. Dito naman sa isang sangandaan ang pauwi sa amin. Chiquit, masaya akong nagkita ulit tayo. Ako man, Romy. Hanggang sa susunod. Sana nga may susunod pa. Kundi kapag hihigpitan ng lola mo. Ako ang bahala. Sabi nga kapag gusto may paraan, di ba? Kung sa bagay, masaya akong makasama kita. Nagkanya-kanya na kami ng lakad ni Chiquit. Subalit, habang naglalakad ako, ay hindi maalis sa isip ko ang pangyayaring yun kanina lang. Hindi ako makapaniwala na kinatakutan ng baboy ramo ang isang magandang dalaga na gaya ni Chiquit. Sana nga lang ay hindi malaman ng kanyang lola na nagkita kami. Subalit mali ang aking inakala dahil nang makauwi siya sa kanilang bahay ay hindi rin niya inaasahan ang magiging reaksyon ng kanyang lola Brenda. Sinaktan siya ng kanyang lola. Matigas talaga ang ulo mo! Aray! Bakit po kayo nilalakit, Lola Brenda? Bakit niyo po ako sinampal? Tama lang yan sa'yo, Chiquitita. Dahil hindi ka marunong makinig. Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Nakuha mo pa akong tanungin at nagkukunwari ka pang walang kasalanan. Kaya nga po nagtatanong ako sa inyo kung ano po ang kasalanan ko. Nakipagkita ka sa lalaking yon. Doon kay Romy.
Pero Lola, Magagatwira ka pa. Magsisinungaling ka pa. Bistado ka na. May nagsabi sa akin. aksidente lang po ang pagkikita namin. Isa pa, wala kaming masamang ginawa. Nakalimutan mo na ba ang bilin ko sa'yo? Huwag na huwag kang lalapit at makikipagkaibigan sa lalaking yon. Dahil iba ang nararamdaman ko sa kanya. Maaari kang mapahamak. Lola naman eh. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niyong yan. Dahil wala akong nakikitang mali kay Romy. Mabait po siya. At ipinagtatanggol mo pa talaga siya. Hindi naman po sa ganun la. Pero yun po talaga ang katotohanan. Wala po akong nakikitang masama kay Romy. Nabubulag ka sa konting kabutihan na ipinapakita sa'yo ng lalaking yon. Baka nga may gusto ka sa kanya, kaya ipinagtatanggol mo siya. Hindi naman po siguro masama na humanga po sa gaya niya. Hindi kita pinagbabawalang humanga sa lalaki. Kaya lang wag kay Romy. Hindi siya. Pero bakit nga po, Lola? Hindi po kita maintindihan. Huwag ka ng maraming tanong pa, Chiquitita. Kundi sumunod ka na lang sa gusto ko. Hindi ko po kayo maaaring basta na lamang sundin. Kung hindi po malinaw sa akin ang ginagawa niyong pagbabawal para maging kaibigan ko si Romy. Hindi ka ba talaga marunong sumunod? Marunong po akong sumunod, Lola Brenda. Kaya lamang, dapat po malinaw sa akin kung bakit niyo po ako pinagbabawalan. Malalaman mo rin sa takdang panahon. Pero sa ngayon, basta magsundin mo na lang ako para walang maging problema upang hindi ka na rin masaktan pa. Nang makauwi na ako ng bahay, ay nilinisan ko ang isdang nahuli namin ni Chiquit. Lulutuin ko yon para may ulam kami ng pinsan kong si Empoy at hanggang bukas na yon. Dahil kinabukasan ay kailangan kong pumunta sa kabilang baryo dahil may mga kailangan akong gamutin. May mga pagkakataon na mas gusto kong nagtutungo sa mga karatig baryo upang manggamot kaysa pumunta pa sa bahay ko ang mga may sakit. Nakakaawa kasi kung magpapagod pa sila at mahihirapan sa pagtungo sa aking bahay. Naiprito ko na ang isdang tabang na nahuli ko at naghahanda na rin ako ng pagkain namin ni Empoy. Wala nang sakit ang pinsan ko, kaya lang matamlay pa rin ang katawan niya. Napansin niya ang kalungkutan ko, kaya naman nag-usisa siya. Kuya Romy, may problema ka ba? Ha? Wala Empoy. Ayos lang ako. Baka sinasabi mo lang yan, kuya. Pero ramdam ko kasi na may problema ka eh. Teka nga, tungkol po ba yan kay Chiquit? Hindi na ako nagkaila pa sa kanya. Dahil alam ko namang maiintindihan naman niya ako. Sinabi ko na hindi inaasahan ay nagkita uli kami sa may ilog. Napag-usapan namin ang paghigpit ng kanyang lola. Dahil nga pinagbabawalan siya para makipagkaibigan sa akin. Ang labo talaga ng lola niya, no, kuya? Talagang malabo. Paano na yan, kuya? Mukhang tinamaan ka pa naman kay Chiquit. Bahala na si Batman. Huwag ka mag-alala, kuya. Ako ang bahala, tutulungan kita. Nako, kung magsalita ka naman parang may magagawa ka at may maitutulong ka sa akin. Oo naman. Basta, akong bahala. Magtiwala ka sa akin. Nang makakain na kami ng hapunan, ay maaga na kaming natulog. Hindi ko na naikwento pa kay Empoy ang mga nangyari sa amin ni Chiquit tungkol sa hayop na baboy ramo na nakainkwentro namin. Dahil nga, napagod ako sa mga nangyari, ay una akong nakatulog. Samantalang si Empoy ay nahirapang matulog dahil maghapon siya sa bahay at nagpapahinga. Malalim na ang gabi nang paulit-ulit akong nakaramdam ng tapik. Nagising ako na nasa harap ko si Empoy. Nasa mukha niya ang takot
at pagkabahala. Buti naman kuya, nagising ka na. Kanina pa kita ginigising eh. Ang hirap mong gisingin. Ang lakas mo pang humilik. Tulog mantika ka kuya. Bakit mo ba ako ginigising nga, Empoy? Kasi nga, may naramdaman akong kakaiba sa labas ng bahay natin, Kuya Romy. Tapos nung silipin ko sa may bintana, may nakita akong hayop. Ano? Anong hayop yun? Malaking baboy, kuya. Baka alaga lang yun ng kapitbahay natin tapos nakawala. Hayaan mo lang. Kuya, may kutob akong hindi siya pangkaraniwang baboy lang, kundi isang uri ng aswang. Aswang? Paano mo naman matitiyak na aswang yun? Baka baboy lang talaga yun, Empoy. Kung baboy yung kuya, hindi yun kikilos ng ganun. Kasi nung makita ko siya, nakatingin dito sa bahay natin, para bang may inaabangan siya at may kung anong gustong gawin. Nasaan? Nandiyan pa ba? Oo kuya, tignan mo, silipin mo dun sa may bintana. Kanina pa nag-aabang sa labas. Mukhang may hinihintay na sisilip sa bintana. Dali, tignan mo. Hindi ko binuksan ang bintana, kundi sumilip lamang ako sa bagyang siwang ng bintana. Pero pakiramdam ko'y nakita pa rin ako ng hayop. Isang bagay ang agad na pumasok sa isip ko nang makita ko ang baboy na sinasabi ng pinsan kong si Empoy. Hindi nga ito isang pangkaraniwang baboy. Hindi ako maaaring magkamali. Parang siya rin ang baboy Ramo na nakaengkwentro namin ni Chiquit. Kuya Romy, ano yun? May sinasabi ka ba? Empoy, mukhang tama ka. Hindi nga yan isang pangkaraniwang baboy. Kaya nga kuya eh, di ba sabi ko naman sa iyo eh. Malamang aswang ang baboy na yan. Kasi nga kakaiba siya. Muli ay naisip ko ang hayop na nakita namin ni Chiquit. Kung ganun pala, aswang ang baboy Ramo na nakaharap namin. Ano kuya? May baboy mo kayong nakaharap? Saka ko pa lamang naikwento kay Empoy ang tungkol sa hayop na humanang sa amin ni Chiquit. Aswang nga marahil ang baboy Ramong yun. Buti walang nangyari sa inyo kuya. Nakauwi ka ng ligtas. Oo naman. Ako pa ba? Kuya, anong gagawin natin ngayon? Mukhang nasa labas pa yung baboy mo na aswang. Dito ka lang, Empoy. Akong bahala sa aswang na yun. Malilintikan siya sa akin. Haharapin mo siya, kuya? Oo, para malaman ko kung anong sadya niya. Bakit parang nagbabantay siya sa atin? Dala ang isang may kahabaang gulok na madalas kong ginagamit kapag nangunguha ako ng mga halamang gamot. Ay lumabas ako ng bahay. Pero pinunasan ko muna ang patalim ng langis na pinagbabaran ko sa mga halamang gamot na may kasamang bawang. Kaya alam kong makakatulong yon. Nakakubli ang baboy Ramo sa isang masukal na lugar. Subalit lumabas ito nang makita kong lumabas ng bahay. Mukhang nakahanda na ang hayop na to para sunggaban ako Pero hindi ako dapat magpatakot sa kanya. Lalabanan ko siya. Haharapin ko ang aswang na to. At bahala na. Ipinakita ko sa aswang na hindi ako magpapasindak sa kanya. Kaya naramdaman ko rin ang tila pagkabahala ng halimaw. Sabi nga, ay sindakan lang ang laban. Kahit pakampon siya ng dilim, alam kong may kinatatakutan din siya. Tinamaan pa ng maliwanag na sikat ng buwan ang hawak ng gulok. Kaya naman kumislap yun. Napansin kong napaurong ang aswang nang makita ang pagkislap ng hawak kong sandata. Akala mo yata matatakot ako sa iyong aswang ka. Pwes, nagkakamali ka. Pinagmasdan ko ang aswang na nasa anyo ng baboy Ramo. Malakas ang hinala ko na siya rin ang baboy Ramo na nakita namin ni Chiquit sa kakahuyan. Kaya iisa lang ang ibig sabihin nun. Ako ang siyang punteriya at pakay ng halimaw na yon. Maya-maya pa, ikinahig ng baboy Ramo ang kanyang paa sa lupa at saka umaangil
na dumaluhong sa akin. Kitang-kita ko ang kanyang malakas na pagtalon. Ang ginawa niyang pagtalon ay pagkakataon ko naman para itarak sa kanyang katawan ang hawak ng sandata. Buong lakas kong inundayan ng saksak ang aswang. Kaya lamang, hindi ko ito napuruhan. Pero ramdam ko na may bahagi ng kanyang katawan akong nasugatan. Kung ano man yun, ay hindi ko tiyak. Hindi na muling umatake ang hayop na sumugod sa akin. Marahil ay nasaktan sa nilikha kong sugat sa kanyang katawan. Lalo na't pinunasan ko ng langis ng binabara ng bawang ang ginamit kong patalim. Sa halip na bumawi ang halimaw na nakasagupa ko, ay tumakbo na itong papalayo. Hindi ko na hinabol pa dahil alam kong magsasayang lang ako ng oras. Kailangan niyang pagalingin muna ang kanyang sugat. Kaya pinili niyang umalis na muna. Bumalik na ako sa loob ng bahay. Tuwang-tuwa si Empoy nang sabihin ko sa kanya ang ginawa ko sa baboy ramo. Ang astig mo, Kuya Romy! Lodi na talaga kita! Nakaya mong harapin ang aswang! Natalo mo siya! Oo naman. Saka, hindi ako magpapatakot sa kanya, no? Ano siya, siniswerte? Sana pala sinamahan kita, Kuya Romy, para nakita ko kung paano mo pinatakbo ang aswang na yun. Huwag kang mag-alala, Empoy. May iba pa naman pagkakataon eh. Pero kuya, bakit kaya tayo ang pinuntahan ng aswang na yun? No? Hindi ko nga rin alam eh. Pero palagay ko, dahil sa'yo, Empoy. Ano? Dahil sa akin? Oo, kasi nga bata ka pa. Naaamoy niya ang sariwa mong dugo. Alam mo, ang sabi kasi nila, paborito ng mga aswang ang sariwang dugo ng bata. Kaya ikaw ang pinupuntahan nun, panigurado. Kuya naman eh. Nananakot ka eh. Ano ka ba? Hindi ako nananakot, Empoy. Kundi nagsasabi lamang ako ng totoo sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko naman nahayaang maging biktima ka ng aswang eh. Siyempre, ipagtatanggol kita. Dapat lang yun, Kuya Romy. Kasi mawawalan ka ng gwapong pinsan. Hayan tayo eh. Inaaswang ka na nga, nakukuha mo pang magyabang. Ito naman si Kuya eh, panira eh. Inaalis ko lang naman yung kaba ko. Sige na. Matulog na uli tayo. Masyado na maraming nangyari ngayong gabi. Kaya kailangan na natin magpahinga. Tsaka inaantok na ako. Pero teka Kuya, hindi na kaya babalik ang aswang na yun? Hindi na yun. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Nasugatan ko siya. Kaya magpapagaling muna yun. Magpapalakas. Kinabukasan, may ilang pasyente na nagpunta sa bahay at nagpagamot. Ang ilan sa kanila ay sinasabing naging biktima ng aswang na nasaan yung baboy ramo. May konti silang sugat na nilagyan ko ng dinurog na lamang gamot na ibinabad sa langis na merong orasyon. Naisip ko na kung kagagawan ng aswang ang sugat ng pasyente na nagpunta sa bahay, ibig sabihin ay nagpunta muna sa kung saang lugar ang aswang saka nagtuloy sa amin. Talaga nga palang naghahasik na siya ng lagim. Pero mabuti na lamang at nagawa ko siyang sugatan. Kaya alam kong may paraan kung paano ko siya makikilala. Pagkatapos kong gamutin ang ilang pasyente na nagpunta sa bahay ko, ay sinubukan kong magtungo sa bahay ni na Chikit. Nagpumilit si Empoy na sumama. Wala akong nagawa kundi ang pumayag na isama siya. Alam kong mainit ang dugo sa akin ng kanyang lola. Pero hindi na bale. Tatanggapin ko na lang ang kahit na ano pang marinig ko mula sa lola niya. Ang mahalaga lang sa akin ay makita ko si Chikit para naman sumaya ang buong araw ko. Nang magpunta na kami sa bahay ni na Chikit, ay nakita namin siya na nasa labas ng kanilang bahay at dinidiligan ang mga halaman. Nagulat pa siya nang makita ko, pero kasunod nun ay ang matamis niyang ngiti. Katunayan na natutuwa siya na pumasyal ako.
Anong masamang hangin ang nagpadpad sa'yo dito sa amin, Romy? Ano ba masamang hangin ang sinasabi mo? Baka mabuting hangin ang sinasabi mo, Chikit. Bakit? Ayaw mo ba na nandito ang Kuya Romy ko? Hindi naman sa ganun, Empoy. Nag-aalangan nga ako na pumunta dito kasi alam ko na magagalit ang lola mo. Baka bulyawan lang ako. Pero mukhang wala yata siya. Nariyan siya. Nasa loob nagpapahinga at nagpapagaling. Ha? Bakit? May sakit siya? May malaking sugat sa kanyang kanang braso. Grabe nga nangyari sa kanya eh. Ano ka mo? Sugat? May sugat sa braso ang lola mo? Kailan pa? Kagabi, nagising kasi ako at nakita ko na inuhugasan niya sugat niya. Ang sabi niya, may kung anong hayop daw siyang narinig kagabi. Tapos, nang tatagain niya, ay nawalan siya ng balanse. Tapos nadapa siya at nabitiwan niya yung itak. Yung talim ng itak ang nabagsakan ng kanang braso niya, kaya siya nasugatan. Ganun daw nangyari sa kanya. At naniwala ka naman sa kanya? Oo naman. Bakit di ko siya paniniwalaan? Wala akong nakikitang dahilan para magsinungaling siya sa akin. Chikit, wala ba siyang nakaaway? Wala akong alam eh. Pero alam kong nagsasabi siya ng totoo sa akin. Teka nga, Romy. Bakit ganyan ka magtanong? Nagdududa ka ba sa kwento sa akin ng Lola Brenda ko? Meron ka bang alam kung bakit siya may malaking sugat sa braso niya? Hindi kaagad ako nakasagot sa sinabing yun ni Chikit. Dahil nga malakas ang kutob ko na merong kinalaman yun sa nangyari sa akin nung nakaraang gabi lang. Ang pagsugod sa bahay ko ng isang baboy ramo na pinaniniwalaan namin ni Empoy na isang aswang. Kaya naman, kung tama nga ang aming hinala, ay malinaw pa sa sikat ng araw na isang aswang ang Lola Brenda ni Chikit. Siya ang baboy ramo na umatake sa akin at nagawa kong sugatan. Ang tungkol sa bagay na yon, sa tunay na pagkatao ng kanyang lola, ay hindi niya nalalaman, kundi nagawang ilihim kay Chikit ng kanyang Lola Brenda. Hoy, ano nangyayari sa'yo, Romy? Bakit nakatulala ka riyan? Ayos ka lang ba? Ha? Oo, Chikit, ayos lang ako. Sorry. Meron lang kasi akong biglang naalala eh. Ano yun? Yung jowa mo ba? Ha? Naku, hindi. Tsaka wala naman akong jowa eh. Ang totoo nga niyan eh, parang magkakajowa pa lang kapag sinagot mo ko. Ano? Teka nga, nanliligaw ka ba sa akin? Ito naman si Chiquito, hindi mo pa ba nahalata yun? Aba, malay ko ba? Eh paano kung hindi, di ba? Yun ba eh, kung papayagan mo akong ligawan ka? Hindi. Hindi ako papayag. Naligawan mo ang apo ko. Naku po, patay! Lumabas ng kontrabida! Sumulpot na ang matandang bersyon ni Gladys Reyes! Nagulat ako sa boses na aking narinig. Napatingin ako sa pinto ng bahay ni na Chikit at nakita kong lumabas ng bahay at papalapit ang kanyang Lola Brenda na masama ang tingin sa akin. Subalit, ang agad na pumukaw ng aking atensyon ay ang pagkakabenda ng kanyang kanang braso. Ayon nga kay Chikit, ay meron itong malaking sugat. Sinubukan kong mag-usisa sa matandang babae. Lola Brenda, ano pong nangyari sa braso nyo? Wala kang pakialam. Bakit mo tinatanong? Gusto ko lang naman pong matulungan kayo. Nanggagamot po ako, isa po akong albularyo. Gusto niyo po bang tignan ko yan para magamot ko po kayo? Hindi. At sabi ko nga sa'yo, wala kang pakialam. Ang kapal din naman talaga ng pagbumukha mo, ano, Romy? Wala ka pa rin kadala-dala. Andito ka na naman. Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi mo maaaring maging kaibigan ng apo ko? Lalo na ang maging kasintahan siya. Suntok yun sa buwan. Kaya pwede ba?
Tantanan mo na ang apo ko. Lola Brenda, ano ba? Haya na naman po kayo eh. Chiquitita, nag-usap na tayo, hindi ba? Nagkakaintindihan na tayo. Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Dahil wala po akong nakikitang masama, Lola. Ako ang mas nakakaalam ng kung ano ang tama at nararapat sa iyo. At hindi na babagay sa iyo ang isang lalaking katulad lamang ni Robe. Magiging kawawa ka lamang sa kanya. Maniwala ka sa akin. Hindi kanya mabibigyan ng maayos na buhay. Pobreng albularyo lang yan. Kaya kung gusto mong manatili pa rito sa poder ko, susunod ka sa gusto kong mangyari o pababalikin na kita sa Maynila. Lola, ayoko na pong bumalik doon. Alam niyo naman po may iniiwasan ako at pinagtataguan. Kaya po ako nagpunta dito sa inyo. Kaya nga kung ayaw mong itaboy kita pabalik ng Maynila, susunod ka sa gusto ko at ititigil mo ang katigasan ng iyong ulo. Nagkakaintindihan ba tayo, Chiquitita? Sige na, pumasok ka na sa loob ng bahay. At kayong dalawa naman, umuwi na kayo. At huwag nang magpapakita pa dito kahit kailan dahil ginugulo niyo lamang ang buhay ng apo ko. Wala akong nagawa, kundi ang umuwi na lang kami ni Empoy. Ikalawang pagkakataon na yon na pinagtabuyang kami ng Lola Brenda ni Chiquit. Subalit hindi na ako apektado pa ng galit niya. Kaya lamang, pag-aalala ang aking naramdaman para sa babaeng unti-unti ko nang minamahal. Natatakot ako para sa kanyang kaligtasan, lalo na't isa palang aswang ang kanyang lola. Subalit naisip ko na isa rin kayang aswang si Chiquit. Pero gaya ng nasabi na niya sa akin, galing siya sa Maynila at doon lumaki. Kaya walang nalalaman sa tunay na pagkatao ng kanyang Lola Brenda. Pero paano ko kaya siya matutulungan? Dahil sa aking natuklasan, ay madalas akong nag-aalala para kay Chiquit. Minsang nasa gubat ako para kumuha ng mga halamang medikal na aking ginagamit sa panggagamot. Nang isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Nagtaka ako at nabahala sa kanyang biglang paglapit. Huwag kang matakot sa akin, Robbie. Teka, kilala niyo ho ko? Oo. Matagal na rin kitang nakikita dito sa gubat at sinusubaybayan. Pero sino po kayo? Tawagin mo na lamang akong Tata Cimarron, kaibigan ng yung lolo Hilario. Wala naman pong nabanggit sa akin ng lolo ko tungkol po sa isang kaibigan niya. Marahil ay hindi lang niya naikwento sa'yo. Kaya ako lumapit sa'yo iyo at nagpakilala sa'yo dahil may kailangan kang malaman na matagal ng lihim. Alam kong ito na ang tamang pagkakataon para malaman mo yun, lalo na't nasa tamang edad ka na. May kakayahan ka na para lumaban at bigyan sila ng katarungan na alam kong hanggang ngayon ay inaasam nila kung saan man sila naroroon. Teka, ano po bang ibig niyong sabihin? Tungkol sa naging kapalaran ng mga magulang mo. Ang totoo, pinatay sila. Alam niyo po ang tungkol sa kanila? Oo, kaya lang wala akong kakayahang tulungan sila nang mangyari yun sa mga magulang mo. Dahil isang aswang ang pumatay sa kanila. Aswang na nasa anyo ng isang malaking baboy ramo. Sila ang umatake sa mga magulang mo at pinagpiesta ng kanilang lamang loob at nilapastangan ng kanilang katawan. Kilala niyo po ba kung sino po ang pumatay sa kanila? Oo, at kilala mo na rin kung sino siya. Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Ang matandang si Brenda na ang aswang na nasa anyo na baboy na mo
nang patayin niya ang mga magulang mo. Patuloy siyang nabubuhay dahil sa itim na perlas. Natigilan ako dahil sa sinabi ng matandang lalaki na nagpakilalang si Cimarron. Hindi ko na rin ikinagulat pa ang kanyang mga sinabi. Mula nang mamatay ang mga magulang ko, ay isinumpa ko na bibigyan ko ng katarungan ang kanilang sinapit. Dumating na ang pagkakataong yon dahil may isang taong nagsabi kung sino ang dapat singilin sa naging masaklap na kapalaran ng aking tatay at nanay. Ngayon alam ko na kung sino ang dapat na magbayad. Pero alam kong hindi yun magiging madali, Tata Cimarron. Lalo na't isa siyang aswang. Kahit ilang ulit ko lang nakaengkwentrong nilalang na yun, alam kong hindi pa rin sapat ang kakayahan ko. Kaya nga ako nagpakita sa iyo para tulungan ka. Mas maigi kung doon tayo mag-uusap sa aking lugar at nang maibigay ko na rin sa iyo ang bagay na yun na matagal ko nang itinatago. Dahil nakuha ni Tata Cimarron ang loob ko at pagtitiwala, kaya sumama ako sa kanya. Hindi kalayuan ang aming nilakad hanggang makarating kami sa isang yungib na nasa pagitan ng dalawang malalaking bato. Hindi mapagkakamalang may yungib sa lugar na yon. Nang makapasok kami sa loob, ay natatanglawan yon ng mga sulo na siyang nagbibigay ng liwanag sa loob ng yungib. Agad may kinuha si Tata Cimarron, saka lumapit sa akin at iniabot yon. May pagtataka kong nagtanong sa matandang aking kaharap. Ano po ito, Tata Cimarron? Sige, buksan mo ang malaking sako na yan para makita mo kung ano ang laman. Sinunod ko ang utos ng matanda. Inalis ko ang pagkakatali ng sako at nakita ko sa loob nito ang isang mahabang sundang o isang mahabang itak na ang hawakan ay may nakaukit na lumang disenyo na noon ko lang nakita. Gamit pa yan ng iyong lolo Hilario. Ipinatago niya yan sa akin. Kaya lamang ay hindi niya na nagawang balikan dahil nga namatay na siya. Ngayon ay ibinibigay ko sa iyo dahil ikaw ang dapat na nag-iingat dyan. Lalo na ngayong nasa tamang edad ka na, Romy. Ibibigay niyo po ito sa akin? Oo. Ikaw ang magpapatuloy ng pagiging mananabas ng iyong lolo, Hilario. Mananabas? Oo. Katulad ng isang manunugis, ang mananabas ay may kakayang labanan ng mga kampon ng kadiliman gamit ang sundang na yan. Isa siyang kawal ng kabutihan na may sandatang sundang na nagbibigay ng katarungan sa mga nagiging biktima ng kawalang hustisya dahil sa kampon ng kadiliman. Ikaw ang tatapos sa aswang na pumatay sa mga magulang mo. Kailangan tapusin mo na siya sa lalong madaling panahon upang hindi na siya makapaminsala o kaya'y maipasa pa niya sa ibang kalahi niya ang kanyang kapangyarihan. Ipapasa niya ang kanyang pagiging aswang? Oo, Robbie. Ipapasa sa kanyang kamag-anak na ngayon ay kasama niya. At ito magpapatuloy ng kanyang pagiging kampon ng kadiliman. Kaya naman, bago pa niya ito may pasa, ay dapat mo na siya mapatay gamit ang kakaibang itak na yan. Dahil kapag naitarak mo yan sa kanyang katawan, ay mapipilitan siyang ilabas ang itim na perlas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Kaya gamit ang sandatang yan, babasagin mo ang itim na perlas upang tuluyan na itong mawasak at mawalan na ng saysay. Yung po ba dapat kong gawin, Tata Cimarron? Oo, Romy. At hindi mo dapat biguin ang iyong lolo Hilario. Dahil inaasahan niya na ikaw ang magpapatuloy ng kanyang naiwang gampanin para rin bigyan ng hustisya ang sinapit ng mga magulang mo. Umalis ako sa kuweba
ni Tata Cimarron na dala ang sako na may lamang mahabang sundang na ayon sa kanya ay mula pa nga sa aking lolo Hilario. Kaya lamang ay nagdadalawang isip ako kung paano ko gagawin yon, lalo na't lola ng babaeng iniibig ko ang kailangan kong patayin. Paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa aking gagawin? Nang sunod na araw ay hindi ko inaasahan na magiging bisita ko si Chikit. Malungkot siyang dumating sa bahay ko. May problema ba, Chikit? Romy, kailangan ko ang tulong mo. Ha? Bakit, may nangyari ba? Nawawala ang lola ko. Pagising ko'y wala na siya sa bahay. Ipinagtanong ko na pero wala talagang nakakita sa kanya kung saan siya nagpunta eh. Nag-aalala na ako sa kanya, Romy. Alam kong masungit siya. At madalas niya akong pinagagalitan at pinakikialaman. Pero hindi ko siya maaaring pabayaan. Lola ko siya, Romy. At hindi ko kaya kung may masamang mangyayari sa kanya. Baka may pinuntahan lang, Chikit. Kung meron man, tsak sasabihin sa akin yun para hindi ako mag-alala. Kaya lang wala naman siyang nabanggit sa akin eh. Please lang, Romy. Tulungan mo akong hanapin ang lola ko. Hindi ko alam kung ano ba ang sasabihin ko kay Chikit. Labis ang pag-aalala niya para sa kanyang lola na wala siyang kaalam-alam na isa palang aswang. Naisip ko na baka nga may nangyari na sa lola niya. Maaaring humanap ito ng mabibiktima nung nakalipas na gabi at napahamak. Kaya lang, hindi nga pala madaling mapatay ang isang aswang dahil may kakayahan itong protektahan ang kanilang sarili. Pero nasan nga kaya ang lola ni Chikit? Sa isang banda ay kailangan ko ring malaman kung nasan ito. Dapat kong matiyak kung anong nangyari. Lalo na't kailangan ko ring gawin ang ibinilin sa akin ni Tata Cimarron. Dapat mawala na ang lahi ng aswang na gaya ni Lola Brenda. Matutulungan mo ba ako, Romy? Nahanapin ang lola ko. Oo, Chikit, huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Yun na lang ang tangi kong nasabi dahil hindi ko rin kayang hindian ang pakiusap sa akin ni Chikit. Ayokong maging bad shot sa kanya. Mas kailangan ko ang pagpapapogi points para lalo akong mapalapit sa kanya. Di ba? Pumayag ka nang hanapin natin ang lola ko. Oh, bakit, Chikit? May problema ba? Gusto ko kasi ngayon eh. Ha? Agad-agad? Oo, sabi ko nga sa'yo, di ba? Sobra na ako nag-aalala sa kanya. Kaya hindi dapat tayo magsayang ng oras. Mahalaga ang bawat minuto. Dahil baka kung napapano na ang Lola Brenda ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang pag-aapura sa akin ni Chikit na hanapin kagad ang kanyang lola. Pero dahil nga ayokong mabadshot sa kanya, kaya wala akong nagawa kundi ang pumayag na lang. Kaya lamang, bago pa ako umalis, ay nagpaalam ako na babalik muna sa loob ng bahay. Pero bakit pa? Eh kasi kailangan ko muna magpaalam kay Empoy. Saka nakita mo naman siguro tong suot ko, di ba? Naka-short lang ako at lumang t-shirt. Magpapalit lang ako ng damit. Pumayag naman si Chikit dahil hindi nga naman maganda na maghahanap kami sa kanyang lola na hindi maayos ang suot ko. Pero hindi lamang ako nagpalit ng damit, kundi hindi ko rin kinalimutang dalhin ang sundang na bigay sa akin ni Tata Cimarron. Inilagay ko yon sa isang pahabang bag upang hindi makita ni Chikit. Kaya lamang, marami pa rin siyang tanong nang makita niya na may dala akong bag. Teka, Romy, para saan yan? Ilang gamit lang para kung sakaling magkaroon tayo ng engkwentro. Meron akong magagamit, di ba? Bakit pa? Hahanapin lang naman natin ang lola ko. Kahit na ba importante pa rin na may dala akong gamit. Para kapag napalaban tayo, meron akong magagamit para ipagtanggol ko mga sarili natin, di ba? Hindi na nag-usisa pa ulit si Chikit.
Lumakad na kami para hanapin ang kanyang lola. Hindi rin niya alam kung saan kami magsisimula, lalo na't wala siyang ideya kung saan ba nagpunta ang lola niya. Walang katiyakan ng paglalakad natin, Chikit, kung saan tayo pupunta. Naguguluhan din ako, Romy. Hindi ko alam kung saan tayo mag-uumpisa sa paghahanap. Teka, kung dun kaya tayo sa gubat magpunta, baka dun nagpunta ang lola ko. Alam ko kasi, madalas siya magtungo roon. O sige, ikaw ang bahala. Nauna nang lumakad si Chikit at nakasunod lamang ako. Maaari ngang naroon ang kanyang lola, lalo na't maaari itong bumiktima roon ng ligaw na hayop. Dahil nga ang alam ko ay hindi lang tao ang nagiging biktima ng aswang, kundi maging ang ibang hayop rin. Lalo na kung wala silang taong mabiktima. Nagtsatsaga na lamang sila sa lamang loob at dugo ng mga ligaw na hayop. Nagpaikot-ikot kami sa gubat sa paghahanap sa lola ni Chikit. Nang mapagod ay saglit kaming nagpahinga. Habang nakaupo kami sa putol na kahoy, ay napapansin kong sumusulyap sa akin si Chikit. Napapangiti ako sa ginagawa niya at para bang tumatalon ang puso ko. Naiisip ko kasi na siguro'y kursunada rin niya ako. Yun nga lang, hindi pa niya kayang sabihin sa akin ang damdamin niya dahil naiilang siya. Hindi nga naman maganda sa isang babae na gaya niya ang magtapat ng pagmamahal sa isang lalaki. Tumayo si Chikit sa kanyang kinaupuan at lumapit sa akin. Napakunot ang noo ko dahil hindi ko maintindihan kung bakit ginawa yun ni Chikit. Subalit, ganun na lang ang pagkagulat ko nang biglang nagbago ang anyo nito. Mula sa dalagang maganda ay biglang naging matanda si Chikit. Naging ang kanyang lola Brenda. Ha? Hindi ikaw si Chikit? Ikaw ang lola niya? Lola Brenda? Nakakagulat ba ang ginawa ko? Masyado ka kasing mapaniwalain. Nilinlang mo ako, matanda ka. Palibasa ay uto-uto ka. Ngayong alam mo na hindi ako si Chikit. Tiyak alam mo na rin ang tunay kong pagkatao. Oo, kilalang kilala na kita. Isa kang aswang. At ikaw rin ang baboy mo na nakaengkwentro ko. Marami ka na talagang alam. Kaya nga ayaw kong lumalapit ka sa aking apo. Dahil alam kong bistado mo na ako. Ngayong kaharap na kita, wala ka nang magagawa. Dahil tapos na ang maliligayang araw mo. Wala akong nagawa kundi ang umurong habang nakaupo dahil lumalapit sa akin si Lola Brenda. Anong gagawin mo sa akin? Anong gagawin mo? Tinatanong pa ba yan? Alam na alam mo siguro kung ano dapat gawin sa mga katulad mong pakialamero. Nagpaplanong magbago ng anyo si Lola Brenda. Kaya naman, nagmamadali rin akong kinuha ang mahabang sundang na laman ng dala kong bag. Nang mailabas ko yun, ay natulala ang matandang babaeng kaharap ko. Sige! Subukan mong atakihin ako, matanda ka. At tsak, na may paglalagyan ka. Napaurong ang babaeng aswang nang makita ang sandatang hawak ko. Nakita ko ang takot sa mukha nito. Kasunod ng ginawa niyang pag-urong ay ang biglang pagbabago ng anyo nito. Naging isang baboy ramo si Lola Brenda. Kaya lang, sa halip na sunggaban ako, ay bigla itong tumakbong papalayo. Hindi ko na siya hinabol pa. Nagtataka at naguguluhan pa rin ako sa mga nangyari. Naghihirap ang kalooban ko. Nanilinlang ako ng kampon ng kadiliman. Napaniwala niya ako na siya si Chikit. Pero ang totoo pala ay siya si Lola Brenda, ang aswang bangkilan na dapat kong paghigantihan.
Nang ganap ng nakalayo at nawala sa kasukalan ang baboy ramo, ay nakaramdam ako ng lungkot at pagkadismaya. Dahil hindi ko agad na isakatuparan ang dapat gawin sa aswang na yon. Sana lang ay naipaghiganti ko na ang aking mga magulang. Samantala, ang aswang bangkilan naman na si Lola Brenda na nasa anyo ng baboy ramo ay nagpalit na uli ng anyo. Nagbalik sa pagiging tao at umuwi na sa kanyang bahay. Sinalubong pa siya ni Chikit na may pagtataka nang makita ang kanyang lola na tila pagod na pagod. Lola Brenda, ano po nangyari sa inyo? Parang hapong-hapo po kayo ah. May nangyari po ba? Meron po bang humahabol sa inyo? Wala po. Ayos lang ako. Ayos? Parang may kinatatakutan po kayo. May hindi lang magandang nangyari. Pero wag mo lang isipin yun. Nang nakauwi na ako sa bahay, ay doon ako bumuo ng gagawin kong plano. Hindi na ako dapat pang magsayang ng oras dahil mahalaga ang bawat sandali. Para din yun sa kaligtasan ni Chikit. Dapat ko na siyang iligtas sa kanyang Lola Brenda dahil hindi magtatagal ay maaaring meron siyang gawin sa babaeng aking napupusuan. Maaaring ilipat niya ang pagkaaswang niya dito. Kaya hindi ko na pinatagal pa para gawin ang aking plano. Nang sumunod na gabi ay naghanda na ako. Aalis ka, Kuya Romy? Oo, Empoy. Kaya may iwan ka muna dito sa bahay. Ikaw na munang bahala dito. May iwan na naman ako. Lagi na lang akong naiiwan, Kuya Romy. Baka naman pwedeng isama mo na lang ako sa lakad mo. Hindi maaari, Empoy. Delikado. Kaya dito ka na lang. Bantayan mo na lang ang bahay natin. Kuya naman lagi na lang akong taong bahay. Saan ka ba pupunta? Meron lang akong dapat na asikasuhin. Gabing-gabi may aasikasuhin? Teka nga, Kuya. May kinalaman ba to sa aswang? Sama mo na lang ako, tutulungan kita, Kuya. Kaya ko rin naman lumaban sa aswang na yun Sige na, Kuya, sama mo na ako. Huwag ka nang pasaway, Empoy. Mas makakakilos ako ng mabilis na walang inaalala kapag nag-iisa lamang ako. Kaya ako na lang ang lalakad. Dito ka na lang sa bahay. Maliwanag ba yun? Sige na nga. Pero sa susunod, isasama mo na ako, ah. Oo, sa ibang pagkakataon na lang, okay? Pagkatapos kong magpaalam, ay lumabas na ako ng bahay namin. Subalit, hindi ko nakalimutang dalhin ang sundang na bigay sa akin ni Tata Cimarron. Mahalagang bitbit ko ang sandatang yon para sa aking misyon. Ibinilin ko na lang kay Empoy na tiyaking nakasara ang mga bintana at pinto ng bahay namin dahil walang katiyakan ang pagdating ng kampon ng kadiliman. Hindi lang aswang bangkilan ang maaaring magasik ng lagim. Tiyak, may iba pang uri ng aswang ang maaaring mangligalig sa baryo. Binagtas ko ang daan patungo sa bahay ni Chikit. Ililigtas ko ang babaeng minamahal ko sa lola niyang aswang. Hindi siya dapat maging kauri nito. Nang nasa harap na ako ng kanilang bahay, ay sinidya kong lumika ng ingay upang lumabas si Lola Brenda. Hindi nga ako nagkamali dahil lumabas ang matandang babae. Nang makita ko, ay agad kong napansin ang pagkabahala niya. Marahil, nararamdaman ng lola ni Chikit na panganib ang aking dala. Siya namang may katotohanan dahil sa mga pagkakataong yun ay wala akong ibang hinahangad kundi ang tapusin na ang matandang aswang bangkilan na pumatay sa aking mga magulang. Ang nakita kong pagkabahala niya ay malamang sanhi ng sandatang dala ko. Nararamdaman niyang yun ang tatapos sa kanya dahil yun din
ang mariing sinabi sa akin ni Tata Simaron. Hindi ko na kailangan pang palagkasin ang pagkakataong yun. Marahil nasa loob ng bahay si Chikit at natutulog. Kaya pagkakataon ko na yon para gawin ang aking plano. Ayoko ring makita ni Chikit kung paano ko tatapusin ang kanyang lolang aswang. Ito na ang huli nating pagkikita, matandang aswang. Malaki ang atraso mo sa akin at dapat na kitang singilin. Siguro naman, alam mo ang tinutukoy ko, hayop ka. Kung ganon, ikaw ngayon, ang kapamilya ng mag-asawang pinatay ko. Oo, at hindi lang basta kapamilya. Ako ang kanilang anak. Gagawin ko ang lahat para bigyan sila ng katarungan. Ikaw rin ang apo ng matandang mananabas. Tama ka, na siyang magpapatuloy ng kanyang hindi natapos na gampanin. Kung ganon, papatayin mo ako. Oo, kaya gawin mo na ang lahat ng makakaya mo para ipagtanggol mo ang sarili mo, hayop ka. Dahil hindi ako mangingiming tapusin ka para pagbayarin sa lahat ng mga kasalanan mo. Humanda na ako para atakihin si Lola Brenda. Alam kong anumang sandali ay maaari siyang maging isang baboy ramo na dadaluhong sa akin. Kaya lamang, hindi ganon ang nangyari. Dahil nang humakbang ako papalapit sa kanya upang ibaon sa katawan niya ang hawak kong sundang, ay bigla itong tumakbo papalayo. Tanging liwanag mula sa buwan ang tanglaw, subalit mabilis na nakalayo ang babaeng aswang. Wala akong nagawa kundi sundan siya. Hindi ko maintindihan kung bakit mas pinili niyang tumakbo at tumakas kesa sa magpalit ng anyo at harapin ako at sagpangin. Itinuloy ko na lamang ang paghabol sa kanya hanggang sa bigla itong nawala sa madilim na kasukalan. Hala, nasa na yun? Nawala siya. Saan kaya siya nakatago? Hindi mo ako mapagtataguan, aswang ka! Nasaan ka, aswang bangkilan? Magpakita ka! At kung ayaw mo, hahanapin kita kahit saan lupalop ka pa magtago! Saglit pa ay nakarinig ako ng mga kaluskos. Naisip kong kagagawan yon ng aswang bangkilan na nagtago sa masukal na bahagi ng lugar na kinaroroonan ko. Dahil sa liwanag ng buwan ay nakita ko ang paggalaw ng mga halaman. Hinawakan ko ng maigpit ang sandatang dala ko na sundang. Hindi ko man nakikita ang nilalang na lumikha ng paggalaw ng mga halaman, ay susubukan kong iwas-iwas doon ang hawak kong sandata. Baka sakaling tamaan ko siya. Kaya naman, paulit-ulit kong tinaga ang mga gumagalaw na halaman sa aking harapan. Subalit, nabigo akong may tamaan doon. Anak ng putya! Wala siya rito! Wala akong tinamaan! Hindi sa lugar na ito nagtatago ang matandang aswang na yun. Saan kaya siya nagpunta? Madulas ang hayop pa. Mukhang gusto pa yata akong paglaruan. Pero hindi ako dapat magpalin lang sa kanya. Hindi ako magpapaisa sa kanya. Nakiramdam ako sa mga susunod na mangyayari. Maya-maya pa ay nakita ko ang muling paggalaw ng halaman. Mula roon ay lumabas si Lola Brenda. Tumatakbo itong papalayo. Kaya lamang gumalaw din ng iba pang masukal na bahagi ng mga halaman. Mula roon ay lumabas ang isang baboy ramo. Anak ng putya, paano nangyari yun? Lumabas na si Lola Brenda. Tapos may lumabas din na baboy ramo. Ibig sabihin, may iba pang aswang bangkilan na nag-aanyong baboy ramo. Hindi nag-iisa matandang babae. Hindi maaari ito.
Naguguluhan ako sa mga nangyari. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kung susundan ko ba si Lola Brenda o haharapin ko na lamang ang baboy ramo. Pinili kong harapin na lang ang baboy ramo dahil alam kong isa rin tong aswang. Anak ka ng teteng! Ikaw ang uunahin ko! Aswang na nasa inyo ng isang baboy ramo! Nakatingin lang sa akin ang baboy ramo. Umaangil ito habang tumutulo ang malagkit na laway. Kumukuha ng tiyempo ang halimaw. Handa rin siyang atakihin ako. Pero hindi ako papayag na mauna siyang umatake sa akin. Kaya dapat ko siyang unahan. Bumuelo ako habang hawak ng maigpit ang sandata kong sundang. Kailangang maibaon ko sa liig ng aswang na nasa anyo ng baboy ramo ang hawak kong patalim. Dapat kong tiyakin ang kanyang kamatayan upang matapos na rin ang kanyang paggasik ng lagim at kasamaan. Sa ginawa kong pagsugod ay nakaiwas ang baboy ramo, pero sa susunod kong pag-atake ay titiyakin kong mapupuruhan ko na siya. Kaya lamang, bago pa ako nakasugod sa halimaw, ay narinig ko ang boses ni Lola Brenda. Huwag, Robbie! Huwag! Huwag mo siyang patayin, maawa ka! Napahinto ako sa planong pag-atake sa hayop. Hindi ko maintindihan si Lola Brenda kung bakit niya ako pinigilang sugurin ang baboy ramo. Hindi mo ako mapipigilan, hayop ka! Dahil isa rin siyang aswang na katulad nyo. Kaya dapat lang sa kanya ang mamatay. Para hindi na siya makapaminsala pa. O baka naman gusto mong unahin na kita. Sige, patayin mo na ako. Kung yan ang gusto mo. Pero hayaan mo ang baboy ramo. Huwag mo siyang sasaktan. Maawa ka. Natatakot kang patayin ko ang baboy ramo. Pero handa kang mamatay. Oh, Robbie. Dahil hindi ko na kinatatakutan ang kamatayan. Pero umiiwas ka. Nagtatago ka. Sige na. Gawin mo na ang gusto mo sa akin. Patayin mo na ako, Robbie. Patayin mo na ako. Dahil pagod na rin ako. Sa sinabing yun ni Lola Brenda, ay hindi na ako nag-atubili pa, kundi agad akong lumapit sa kanya. Hindi siya gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Hinawakan ko ng 2 kamay ang sundang at saka ko itinarak yon sa katawan ni Lola Brenda. Buong lakas ko yung ibinaon na tumagos hanggang sa kanyang likuran. Tumalsik pa ang dugo niya sa aking katawan. Saglit pa ay bumagsak sa lupa ang nanghihinang katawan ng matandang babae. Habang hinugot ko naman ang sundang na itinarak ko sa kanyang katawan. Narinig ko ang pag-angil ng baboy ramo na galit sa aking ginawa. Sinunggaban ako ng baboy ramo pero nakaiwas ako. Humanda ako para siya naman ang sugurin at ibaon din sa katawan niya ang hawak kong napakatalas na sundang. Subalit nakita ko na lumapit ang baboy ramo sa nanghihinang katawan ni Lola Brenda. Naghintay ako ng susunod na mangyayari. Gaya ng sinabi sa akin ni Tata Cimarron, ay iluluwa ng isang aswang bangkilan ang itim na perlas o bato kapag naitarak ko na sa katawan nito ang mahiwagang sundang. Pero walang itim na perlas na lumabas sa bibig ni Lola Brenda. Hanggang sa tuluyan ng nalagutan ng hininga ang matandang babae. Lalong nagwala ang baboy ramo, tumingala at umangil ng napakalakas. Tumingin sa akin ng hayop. Matalim ang pagkakatitig nito mula ulo hanggang paa. Mababakas sa mata nito ang galit. Alam kong susunggaban niya ako, kaya inihanda ko ang hawak kong armas upang makipagsabayan sa kanya. Kasabay ng malakas na atungal,
ay palundag akong sinunggaban ng baboy ramo. Sinalubong ko ang kanyang paglundag at naitarak ko sa katawan niya ang sundang na bigay sa akin ni Tata Simaron. Bumaon ito sa katawan ng hayop, direkta sa kanyang puso, hanggang sa bumulwak ang masaganang dugo. Nararapat lang yan sa mga gaya mo. Isa kang aswang na marami pang pipinsalaing buhay at magiging biktima. Kaya tama lang sa'yo ang mamatay. Anak ka ng teteng. Gumigewang-gewang ang baboy ramo. Gusto nitong tumakbo papalayo, subalit nakakaramdam na ng panghihina, lalo na't nakabaon pa rin sa katawan niya ang sundang. Konting sandali na lang matatapos ka na rin. Matatahimik na ang Baryo Acacia sa paggasik mo ng lagim. Dahil nangihina na ang baboy ramo, kaya hinawakan ko ang sundang na nakabaon sa kanyang katawan at hinugot yun. Sa pagkakaalis ko ng patalim sa katawan ng aswang, ay nakita ko ang panginginig nito. Hindi ko inalis ang pagkakatitig ko sa kanya dahil nararamdaman ko na tila nagkakaroon ng pagbabago. Saglit pa ay nawawala ang anyo ng pagiging baboy ramo at nagkakaroon na ito ng imahe ng isang tao. Ngunit ganun na lamang ang pagkagulat ko at panlulumo nang isang hubad na katawan ng babae ang pumalit sa anyo ng baboy ramo. Naging isang babae sa katauhan ni Chikit. Ha? Hindi. Hindi totoo to. Hindi totoo to. Romy, bakit mo ginawa yun? Bakit? Chikit, pasensya na, hindi ko alam. Chikit! Hindi ko rin alam na mangyayari sa akin to, Romy. Si Lola, siya ang may kagagawan. Hirap man sa kanyang pagsasalita, ay sinabi sa akin ni Chikit ang nangyari. Ayon sa kanyang kwento, ay may pinainom sa kanyang katas ng halaman ang kanyang Lola Brenda. Kaya nahilo siya at nawala ng malay. Nang magising siya, ay may kakaiba na siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Dahil nagtataka siya at nagdududa sa mga nararamdaman niya, kaya nagtanong siya sa kanyang Lola Brenda. Hindi naman naglihim ang lola niya at sinabi nito na ipinasa na nga kay Chikit ang pagiging aswang bangkilan sa pamamagitan ng pagpasa at pagpapalunok ng itim na perlas sa kanya. Hindi makapaniwala si Chikit sa sinabing yon ng kanyang lola, lalo na't noon lang din niya nalaman ang tunay nitong pagkatao. Yun din ang dahilan kung bakit pinipigilan siya ng kanyang lola na mapalapit sa akin. Dahil nga, magiging hadlang ako para sa plano nitong mailipat ang pagkaaswang. Lalo na't may nararamdamang kakaiba si Lola Brenda sa aking pagkatao, sapagkat ako ang siyang tatapos sa pagiging aswang bangkilan niya. Kaya bago pa mangyari yon, ay gumawa na siya ng paraan upang maipasa yon sa kanyang apong si Chikit. Na siya namang nangyari. Nagtagumpay si Lola Brenda na mailipat ang mutya ng aswang sa kanyang apo. Kaya pala, hindi natakot ang lola mo nang sabihin kong tatapusin ko na siya. Oo, dahil nasa akin na ang itim na perlas. Pagod na raw siya. At kailangan ako naman ang magpatuloy ng pagiging bangkilan niya. At siya namang nangyari. Pero dahil sa'yo, ito ang sinapit ko.
Sorry. Sorry, Chikit. Patawarin mo sana ako. Hindi ko talaga alam. Wala kang kasalanan, Romy. Wala kang kasalanan. Pero hindi dapat nangyari to, Chikit eh. Alam mo naman na may nararamdaman ako para sa'yo, di ba? Ganun din ako, Romy. Kaya lang, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Hindi, Chikit, hindi. Baka may paraan pa. Kailangan mabuhay ka, Chikit. Kailangan mabuhay ka. Gusto kong makasama ka pa. Dahil mahal kita. Hindi na, Romy. Hindi na. Dadalhin kita kay Tata Cimarron. Baka may magagawa siya. Hihingi ako ng tulong sa kanya, Chikit. Wag na. Hindi na kailangan. Pero ayoko nga mawala ka, Chikit. Mahal na mahal kita. Salamat. Salamat sa pagmamahal mo. Pero nangyari man ito. Nagawa mo akong saksakin. Hindi ako nagagalit sa'yo. Dahil ito ang dapat mangyari. Hindi, Chikit. Hindi, nagkakamali ka. Hindi dapat nangyari to. Romy, mas gugustuhin ko bang mawala na lang ako kesa maging halimaw. Hindi, Chikit. Huwag ka magsalita ng ganyan. Dapat ka pang mabuhay eh. Kailangan kita, Chikit. Mahal na mahal kita. Para saan? Para maging halimaw? Para maging masama? Para pumatay ng mga inosenteng tao? Hindi ko kayang gawin yun, Romy. Ayokong maging alipin ng kadiliman para bigyan siya ng kasiyahan. Kaya ang pagkawala ko ay kahulugan ng katahimikan at katapusan na rin ng lahi ng mga aswang bangkilan. Kaya huwag kang malungkot, Romy. Kung mawawala man ako, dahil ang kapalit naman nun ay kapayapaan sa baryong ito. Hayaan mo sa pamamagitan ko, Romy, ay matapos na ang lagim. Salamat, Romy. Salamat sa pagiging kaibigan at sa pagmamahal mo. Yun ang naging huling salita na namutawi sa labi ni Chikit at tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Kasabay ng pagkalagot ng hininga niya ay lumabas sa kanyang bibig ang perlas na itim. Gamit ang sundang ay winasak ko ito hanggang sa maging itim na usok at unti-unting naglaho. Pagwawakas na rin yun ng lahing bangkilan na nais ipagpatuloy ni Lola Brenda sa pamamagitan ni Chikit. Subalit nabigo siya dahil mabuti ang puso nito at hindi hahayaang gamitin siya ng kadiliman. Isang bagay naman na hinangaan ko sa kanya. Wala na si Chikit, pero isang pagsasakripisyo ang kanyang ginawa para sa katahimikan at kapayapaan. May taong handang magbuwis ng buhay at magsakripisyo kung ito ang tanging paraan para sa katahimikan at kapayapaan, upang ang kasamaan ay hindi na magpatuloy at umiral naman ang kabutihan.